And then, tuloy lang natin. Tapos, so login muna tayo. Try natin ulit. So, admin, then admin, then login. So, welcome. So, wala pa siyang main form. So, ang ganyan pa lang siya. So, this time, gagawa na tayo ng main form natin. Okay? So, project, then add form. Okay? So, okay na yan. As is na natin na form na Windows form. So, lagay na lang natin. Pangalan na natin siya. So, kayo bahala kung ano yung gusto nyo ipangalan. Nagre-record ba ako? Okay. So, kayo bahala. Basta wag nyo lang tatanggalin yung .db kasi yun yung file type niya. Okay? So, pwede natin kung gusto nyo lagay menu form, main form. So, sa akin, para medyo update, tag dito, sunod sa uso. So, dashboard na lang ilagay natin. Okay? So, meron na tayong dashboard. So, okay lang ba kahit mag-extend tayo ng konti? Wala magpas tayo ng 9. Okay lang, sir. Okay? So, sa dashboard, no? So, dito na nakalagay yung parang ganito. Menu bar natin sa taas. Okay? Kung mapapansin nyo, yan yun. Okay? So, lagay tayo na gamit tayo ng tools na parang ganito. Okay? So, toolbox. So, hanapin natin si menu. Kailangan. Tagal mag-load. Okay? So, lumabas na. So, menu strips. Okay? Lagay natin. So, automatic naman yan sa taas. Okay? And then, meron kang option dito sa baba. Yun. So, ilalagay dito natin kung ano yung mga kailangan natin. For example, yung ginawa natin kanina. So, maglagay na lang din ako ng client. So, client. Okay? And then, meron akong parts. Okay? And then, meron ako yung job order. Okay? And then, meron akong so, okay na yan. Yung transaction, yan na yung job order ko. Okay? Then, report. Then, log out. Okay? And then, palabasin natin siya kapag nag-successful na yung ating tawag dito. Login. Okay? So, saan natin nahanapin yun? So, punta dun sa login button. No, hanapin natin yung so, dito natin nalagay yung kapag form 2. Yan. So, unahin niya muna natin yung show. No? So, palabasin muna natin si main form, then saka natin i-hide yung login. So, main form, dashboard pala. Dashboard dot show. Okay? And then, me. So, kasi nandun ka sa mismong login na form. So, me dot hide. Okay? Kasi kapag nauna natin yung me dot hide, minsan hindi na lumalabas yung dashboard. Okay? Kasi nauna mo nang i-hide tong si first form. Okay? Kaya minsan hindi na lumalabas. So, unahin muna natin si show bago si hide. So, try natin. Sir, naka-record po ito. Yes po. Nice, sir. Recording naman siya. Okay? So, admin. Then, welcome. Then, lalabas na yung ating um, dashboard.
Okay, sa dashboard, syempre nakalagay dito yung sa system, yung tawag dito, yung date and time. Okay, anong parang ganito. And then sino yung naka-login. So ilagay natin, no. Okay, so stop lang natin 'to. So paano natin siya ilalagay? So dahil text naman siya, hindi naman nababago. So ilagay na lang natin sa label. So lagay na lang tayo ng label. Okay ba dito? So wag na pangit. So lagay natin ng welcome. So welcome na lang. And then lagay pa tayo ng isang label. So lagay natin yung name kung sino yung naka-login. Okay. Lagay natin yung space, yung semicolon, yung colon. Okay. Then start natin dito. So lagyan natin ng text na mm, current user. Okay. Then lagyan natin ng user type kung anong ba't nakat. So copy lang natin. So user type. So malaki pala, no? Sorry. Ulitan na nga lang natin to. Then so level na lang para okay, so pantayin lang natin. So ito na yung name ng naka-login and then ito na yung kung anong klaseng user type siya. So ilagay na lang natin yung date and time. So baba na lang natin ilagay. So kayo bahala kung saan yung gusto ilagay, design nyo naman yan. Date. So lagay na natin ng format na YYY. So time. Okay. Okay. Ngayon maglalagay tayo ng timer. Okay, para dun sa ating date and time. So lagay tayong timer. Okay, dalawa. Okay, si timer 1 and timer 2. So actually wala siya dun sa appearance, dun sa ating form. So naka-entity lang din 'yan. Okay? So unahin na muna natin tong si name, saka si current user, saka si user level. So same lang nung ginawa natin nung nakaraan. So yung pinalabas natin dun sa ating tawag dito, sa ating message box kung sino yung naka-login. Okay, so login, balik tayong login. So ito 'yon. So fname plus lname. So ganun lang, pero tingnan natin kung saan natin siya ilalagay. So ilalagay natin siya dun sa label 3. Okay, para matawag natin si label 3,
dun sa login form. Kasi dito siya manggagaling. Okay? So, para lumabas yung data, so ilagay mo muna siya, saka mo siya palabasin. So, iba kasi, pinapalabas muna yung yung form, saka nilalagay yung data. Kaya minsan, hindi lumalabas or hindi nagbabago. So, ilagay muna natin yung value, saka natin palabasin yung mismong form. So, tawagin natin si dashboard kasi si dashboard yung doon nakalagay yung ating label tree, no? So, dashboard dot label tree dot text is equal, so ano daw siya? So, fname plus, so lagay natin ng space, okay? And then plus last name. Okay, next, yung user type natin. So, meron naman tayong user type dito. So, ito yung hindi natin ginamit kahapon. So, saan natin siya ilalagay? Anong label? So, label 5. So, balik tayo ulit doon. So, login. Then, dashboard dot label 5 dot text is equal to user type. So, check natin kung pasok. Okay. So, ano yung isang user natin? Owner ba? Tama. Tapos 1, 2, 3. Tama ba? Okay. So, Marky Abaha, you are now logged in. Okay. So, nakalagay. Welcome, Marky, then owner. Okay po. Hello po. Yes po, sir. Okay. Opo, sir. And then, gawin natin. So, yung ating dashboard. Okay. So, yung date and time. So, maglalagay tayo dyan. Okay. So, yung timer muna natin. So, gagawin natin siyang enable true. Okay. And then, interval niya ay 1,000. Okay. Pati rin yung timer 2. So, enable true. Enable true. And then, interval 1,000 para maging seconds. Okay? So, hindi tayo mag-code dito sa ating label. Ito tayo sa mismo timer tayo maglalagay. Okay? Pag kinilik natin yan, timer underscore tick. So, habang tumatakbo daw, so, ilalagay natin. So, label. Ano bang label yun? Alimutan ko. Wait lang. So, label 7 and label 7 sa date and label 9 sa um, tawag dito, sa time. Okay? So, label 7 dot text is equal date dot now. Then, lagay natin ng open and close parenthesis. Tapos, lagay natin ng mmddyy. So, yun yung format natin. Dot to string. Okay. So, date dot now dot to string. So, mmddyy. So, month. Malaki talaga yung M niyan. So, month. Um, day. So, maliliit lang. Then, YYY kasi, for, ano ba? 4 characters yung sa ating, yung year natin. Okay? So, lagay natin. Admin. Admin. Okay? So, yung bago. Then, 28, 2021. So, same. So, tingnan natin yung sa oras. So, same lang naman dun sa oras. Okay? So, maglalagay lang tayo sa timer 2. Okay? So, label 9. Tama ba? Hanapin natin si label 9. Dot text is equal date. Dot now. So, ito kinukuha natin yung ating mismong time and oras dun sa ating system. Sa computer system natin. Then, kung gusto nyo ay military time. So, meron tayong HH. Malaking H. Then, SS. So, admin. Ay, malaki pala yung A. Sorry.
Okay, so military time. So 2025, ibig sabihin 8:25 yon. Pero kung gusto nyong ay gawin ay simple lang. Okay, yan yung 12-hour clock. So 24-hour clock yung HH. Okay, and then admin. Admin. Okay, so meron tayong date and time. Okay, gets po? Sir, paano Yes, i-set sir. kung ano, AM o PM? O Um, kahit hindi na, sir? o kahit hindi na. Kasi ano naman yan eh. Siyempre, pag tawag dito. Parang ano man na yan. Kung gabi ka nag-login. Pag kumukuha tayo ng data. For example, nag-save tayo ng time, ng oras. 'Di ba? Check-in, check-out. So, ang gagawin natin ng military time. Okay? Para ano natin ng 24. Yun din naman kasi yung kinukuha ni SQL. So, set na lang natin ng military time. So, medyo mahirapan lang tayo kapag ginawa nating tawag dito, 12 hours yan na yung format. Okay? So, ang gagawin naman natin, hindi naman siya dito manggagaling. Gagamit naman tayo ng daytime picker doon. Okay? So, next. So, meron na tayong client, parts, job order, report, logout. So, punta muna tayo dun sa client's form. So, gawa muna tayo ng client's form. Ngayon, dito, wala na tayong masyadong i-code sa main form kasi alam mo, choices lang naman siya. Okay, yung mga options lang naman. Okay? So, punta muna tayo ng client form. Gawa muna tayo ng client form para pag kinilik si client form, so pupunta na siya yung client. Okay? So, project, then add Windows form, then lagay natin ulit, client form. So, client na lang. Huwag natin lagyan ng form. Client. Okay? So, tanggalin ko muna yan. So, client. So, pag-click ni dashboard na una, so, click lang, double click lang natin to. Then, client tool, strip, menu, item, underscore click. So, client dot show. Then, me dot hide natin. So, admin, then login, and then client. So, ayan na yung mismong form natin ng client. Okay? So, lumabas na. So, bilisan na lang natin, no? So, next, gawa muna tayong client table. So, ano ba yung mga kailangan nating i-save dun sa ating client? No? So, new, table. Okay, so unang-una, syempre, kailangan natin ng client ID. So, bawal lang space. Client ID. O, pwede nyo sabihin si ID na lang. Okay, so envarchar na lang natin kasi mag-auto number naman tayo. Okay, and then, first name. So, F name na lang natin. F name, envarchar, middle name, envarchar, last name, varchar, um, current address. Okay, so envarchar na lang natin. Okay, and then, ano pa ba? So, kung pwede ba, minor ang ating um, pwedeng mag-rent. Siguro hindi naman na siguro natin lalagyan yan. Current address, contact number. Okay? And then, lagay natin and varchar na rin. Kasi pag integer, hindi niya kinukuha yung 0. Okay? So, kung gusto yung magdagdag ng ano pa, kung kanyari,
Kung gusto nyo maglagay ng birth date, gender, so kayo na po bahala. So sa akin, okay na ako dyan. Okay? Then, syempre, lagyan tayo na ng logs for security. So, lagay tayo ng user stomp. Kung sino yung nag-save. Then, date stomp. Kung kailan niya sinave. Then, small date and time. Para may oras. Then, so, okay na ako dyan. So, Control S. So, client underscore TBL. So, table. Okay? So, hindi lumabas. So, yung table, refresh lang natin. So, yan, may laro tayong client table. So, close ko na to. Wala na tayong gagawin dyan. Kasi mag-modify tayo dito sa mismong ating um, tawag dito, Visual Studio. Okay? So, gawa muna tayong design. So, na ba yung client natin? So, ito na yung design natin. Okay? So, kung gusto nyo ilagay, for example, label. So, may label natin. Okay? So, yung pangalanan or lagyan ng caption yung ating client table, pwede naman. Okay? So, kung hindi, okay naman na yan. So, unang-una, meron tayong data grid. Okay? Sa data grid, so dito natin papalabasin yung ating tawag dito, data na manggagaling sa SQL. Sa lahat ng sinesave natin na listahan ng client, so dito natin papalabasin. Okay? Ngayon, eto makikita nyo yung ating options dun sa ating data grid. Ayan, data grid view. So, click nyo lang yan. And then, tanggalin natin yung enable editing, adding, saka yung deleting. Okay? Para dun lang tayo sa actions dun sa buttons na gagawin natin. Okay? So, edit columns and or add columns tayo para makapag-add tayo ng column. So, column 1. So, wala na kayong babaguhin sa name. Okay? So, kaya ito kasi yung column index niya. So, column 1. So, wala na kayong babaguhin dyan. Okay? Type. So, sa akin, text box lang ako kasi wala naman akong babaguhin dyan. So, mag-display lang naman ako ng pangalan ng mga client. So, text box lang yung sa akin. So, kung gusto nyo naman, pwede yan gawing button. Okay? Checkbox or combo box or image column, link column. So, pwede po yun. Okay? So, sabihin natin gamit na rin tayo ng lip column mamaya. Okay? Pang um, edit saka delete. Okay? So, gamit akong text box. Okay? Then, isa-isahin natin yung ating column sa ating, ba't pala natin sinara? So, design. So, client ID. No? Dito sa header text ng column. No, okay lang kahit may space. So, sa SQL lang yung wala. So, client ID. So, first name. Name. And then, dito naman yung kung gusto nyong i-rate, tag ito, kung visible siya o hindi. So, pwede naman siyang dito. I-uncheck nyo lang yung visible. Okay? So, part pa rin siya ng table nung atin. Binabasa nyo pa rin yan. Pero, hindi lang siya naka-show dun sa ating Windows form. Pwede po yun. So, current address. Then, contact number. Contact number. So, add lang natin. Ngayon, si user stamp saka date stamp. So, hindi na natin yan ipapalabasin kasi lags naman natin yan for security. No? So, hindi na natin papalabasin yan. So, close na natin to. Okay? So, edit lang natin kung ano yung medyo mahaba-haba. So, yung current address, medyo dapat nating habaan. Okay? So, edit columns lang natin.
Hanapin natin si current address. And then sa baba, hanapin natin yung ating width. So, gawin natin siya 300. Sumobra naman. Okay lang, sige. Lagyan lang natin ganyan. Okay. So, close ko lang to. So, yan na. So, meron na tayong table. No? So, dito, sa pinakaunang process natin, ano ba yung unang process natin? Search client, di ba? So, kailangan natin may search. So, punta na tayo ng, gawa muna tayo ng pang-search natin. Label. So, lagay natin. Search. Text, text, text. So, search. And then, lagay tayo ng combo box. No? So, combo box natin, so dito na nakalagay kung ano yung field na isi-search natin. For example, client ID or first name. No? Kapag first name yung pinili natin dito, so dapat mag-type tayo dito based ng text natin sa text box ay first name. So mamaya makikita nyo kung paano natin gagawin. So text box. Okay, so lagyan natin ng konti. So ayun yung ating first process, si search client, no? So lagyan na tayo ng uh, paano tayo magre-register. So maglalagay tayo ng lagayan ng mga to, no? Oops. Sa label. So 1, 2, 3, 4, 5. So kapit tayo ng 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. So lagyan muna natin siya dyan. Okay? So next, so pwede na tayo maglagay ng ating text box. Okay, so 5 din. So 1, 2, 3, 4, 5. Then text box 2, so name natin siya ng CID. So text CID. No, lagay natin siya dito. Oops. So yung first label natin, so palitan natin ng pangalan natin ng client ID. So client ID. So medyo gitna natin ng konti. Pero sige, okay lang. Dito natin. Okay. So text box 3. So pangalan natin siya ng text fname. So para pag tinawag natin siya, text fname na lang. Okay. So ito, pangalan natin siya ng text mname. Okay. So middle name. So lagay natin siya dito. Okay. Then last name. So label 5.
So, kayo bahala kung ano yung arrangement. So, pwede naman siyang pababa. Pababa. So, sa akin kasi para tipid space. So, ginanyan ko na lang. So, kayo bahala nun sa arrangement natin. Ngayon, so, last name. So, kulang pala tayo ng text box, no? So, label 6. So, lagyan natin dito yung current address natin. Ito na lang pala muna. Para pantay. So, current address. Okay. So, nyo medyo iusog ng konti. Okay lang. Sige na nga, usog na nga natin. So, pantay-pantay lang natin siya. Okay. Current address and then contact number. Tak. Hindi ba dito? Pangit. Sige, dito na lang natin ilagay. Okay. So, contact number. So, kayo bahala kung gusto nyo maglagay pa ng email address or something na add information dun sa client. Pero ako, okay na ako dyan. Okay? Then, dito, so maglalagay na tayo ng command. So, lagay tayo ng button. Okay? So, dito na lang natin ilagay. So, okay? Pwede na yan. Ngayon, kung ayaw nyo naman gumamit ng button, pwede rin kayo gumamit ng menu strips doon sa taas. Okay? Katulad yung ginamit natin dito. Yan. So, pwede naman gumamit kayo niyan para mas malinis. Pero, doon na tayo doon sa may traditional way. So, may mga button lang siya sa baba. So, kayo po bahala doon. Okay? Dun sa button natin, papangalan natin sa una ay save. Okay? And then, pangalawa, update. Okay? And then, pangatlo ay delete. And then, pang-apat. Ano yung pang-apat? So, log out. Lagyan natin log out. Ay, log out. Hindi pala. Ay, cancel or back na lang. Back na lang natin. Okay? So, cancel or back. So, back tayo doon sa main form. Okay? So, sir, ba't walang edit? Kasi kapag ang ginawa natin, no, nag-double click na lang tayo doon sa ating, ba't number lang to? Number. Okay, so pag double click na lang tayo ng data, so papasok na lang siya dito. Okay? Saka natin pwedeng i-edit and then i-update. So check natin, no? So doon muna tayo dun sa save. Eh, kasi hindi tayo makakapag-read ng data kung wala naman tayong save. And then, tawag dito, hindi tayo makakapag-search kung wala tayong save. No? So doon muna tayo sa save.
Okay? So, balik tayo dun sa ating main form. Main form. Itong mismong form natin ng client. So, double click lang natin to. Okay? So, dahil tatawag tayo ng SQL, so, maglalagay tayo ng um, imports system. So, kanina di tayo naglagay ng ganyan sa tawag dito, sa dashboard kasi menu lang naman siya. Di tayo tumawag ng ating di tayo tumawag ng ating SQL. Di naman tayo nag-save doon, di naman tayo nag-read ng data ron. Okay? Kaya wala siyang ganyan. That SQL then imports system.io. Then syempre, pag tatawagin natin si Connect. Pag load pa lang or pagbukas pa lang ng client, tatawagin natin si Connect. Okay? So next tayo, no? Wait lang, no? Okay. So parang si Connect, so gagawa lang din tayo ng sarili nating sub-procedure ng ating save, no? So makita nyo naman, ito yung tawag ito, sa object events. Kunyari, form CFC client na form. So, ito yung object events niya, private sub, and then end sub. So, tayo, gagawa tayo ng ating sariling procedure katulad ng ginawa natin sa Connect. No? So, gagawa tayo ng tawag ito, process na hindi siya gagana hanggat di natin siya tinatawa. Okay? So, paano tayo gumawa nun? So, lagay tayo ng sub. Okay? Then, lagay tayo ng pangalan natin siya ng sub, save data. Data. O kaya save client. Pwede naman. So, save client na lang natin. Okay? So, katulad kanina, tulad ng sinabi ko kahapon. So, yung STR, ginagamit natin as pang read. And then, pag ginagamit natin pang save, ay si query. Okay? Para hindi tayo malito. So, mag-save tayo ng data, kaya gagamitin natin ay query. Okay? So, dyan natin siya ilalagay. So, paano tayo mag-save ng data? So, una, yung ating insert. Then into, so yung ginawa natin kahapon, insert into um, pangalan ng table. So ano yung pangalan natin ng table? Client TBL. Okay? And then next, ano yung mga parameters na lalagyan natin? So meron tayong client ID. Pwede na siguro natin copyhin to. Client ID, F name, middle name para mabilis. Then separated pa camera rin. User stamp and then date stamp. Okay, so lalagyan natin ng values kung ano yung insert nating laman. Dahil wala pa naman tayong siniset, so gumawa ulit tayo ng temporary na paglalagyan, which is yung parameters natin, yung merong at sa unahan. So, copy na lang natin to. Okay? So, lagyan natin ng at. Okay, so next tayo. Okay? So, okay na yung query natin. So, gagawa ulit tayo ng ating command. So, okay na yung query natin. So, gagawa ulit tayo ng ating command. So, okay na yung query natin. So, gagawa ulit tayo ng ating command. So, okay na yung query natin. So, gagawa ulit tayo ng ating command. 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 So, gagawa u
or ng ating utos, no? Narinig ba ako? Tama ba? Narinig po, Yes. sir. Okay, so CMD. So, yun yung ating utos or command natin. So, anong gagawin niya? So, new SQL command. So, kung ang ginagamit nyo ay MySQL, so MySQL command yung nakalagay dyan. Wala palang new SQL command. So, yan na lang. Huwag tayo maglagay ng SQL client. Okay? So, lagay tayo ng query. Ano yung utos natin? Lagay natin ng, sige na nga, lagay tayo ng .sql. SQL client sa SQL command. So, SQL client dot SQL command. So, query, ano yung gagawin niyang utos? So, query. So, then using yung connection natin na SQL connection. Sir, Okay? Yes po. ano pong pinagkaiba ng private sub sa sub? Okay, so, yung private sub, okay? So, ito ay isang sub-procedure or sub-process na dito lang sa specific form. For example, si client na class. Itong client na form na to, so meron lang siyang client load. For example, click natin yung button na to. Okay? So, private sub, button 1 underscore click. Okay? Kasi andito lang siya sa mismong um, form na to. Ngayon, ang pinagkaiba, yung public. So, pag public, so, ibig sabihin, makikita siya ng lahat ng form. So, ayan yung mga SQL connection natin, CMD, DR, DA, DS, DT. So, yan natatawag natin sa every form. Ngayon, kung tatawag ka, for example, itong sa login natin, okay, tatawag ka ng object or procedure or yung ginagawa natin sa procedure na manggagaling sa ibang form. Kunyari ito, galing to sa dashboard, yung label 3. So, tatawagin mo muna yung pangalan ng form kung saan siya manggagaling. Dot, tapos kung anong object na, kailangan mong gamitin na nandoon sa dashboard. Okay? Hindi Kaya ang po. ginagawa natin pag private sub, so ayan lang yung mga tatawagin mo muna yung pangalan ng form and then saka mo tatawagan yung object. Pero pag public, so nakikita siya lahat. Ngayon, yung sa procedure, dahil wala naman siyang object na um, specific na nakalagay, no? Katulad nito. Saan ba? Client table. Okay? So, ito yung object natin ng button 1. So, wala siyang specific na nakalagay. Kaya nakalagay lang sa atin, nang ginawa natin, sub lang. Kasi tatawagin lang natin siya kapag kailangan natin. Okay po. Thank you po. Okay? So, may utos na tayo. Ano yung gagamitin natin sa utos? So, katulad lang ulit ng ginawa natin doon sa may password. Pero this time, kasi yung ginawa natin doon sa password, select. So, this time, mag-i-insert na tayo, kaya nakalagay natin insert. Okay? Ay, So, sir. with, yes po. Sir. Ayan po, lalagyan po, pag XAMPP po yung ginagamit, may SQL pa rin po lalagay dyan. Yes po. May SQL din ang lalagay natin. Okay po. So, MySQL client dot MySQL command. Okay? And then doon sa Okay. taas, yung sa mga imports, MySQL yung nakalagay. Okay po, thank you po. Okay? So, dot parameters, then dot with value. Ay, gumawa ng, okay? So, dot with add value. And then, open and close parenthesis. And then, hanapin natin yung ating pansamantalang lagayan, yung may current. Ayan, ito, yung may at sa unahan. So, tatawagin natin yan. Okay? So, at, then, copy na lang natin to. Yan, client ID. Then, kung saan manggagaling yung ating value. So, yung sa atin ay text CID. So, lagay natin text CID. Dot text. Okay? So, paulit-ulit lang natin gagawin to hanggang matapos natin hanggang dulo ng ating column na paglalagyan. So, meron tayong, ilan ba to?
So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Okay? So, client ID. And then, lagay natin yung F name. So, hindi naman nasama yung at yan. So, palitan lang natin. Contact number. Ayan, user stamp. Then, okay, date stamp. Ngayon, yung CID natin, papalitan natin to ng text F name. So, text middle name. Kasi doon siya manggagaling. So, text L name. Wala ba tayong L name? Di ba natin pinalitan yun? Hindi nga. Con contact number. So, ano yung ginagawa ko? Tinatanggal ko na lang yung ating vowels. Vowels pa tawag doon, yung A, E, I, O, U. Okay? So, text L name. So, text address. So, text contact number. Okay, so yun na lang. Ngayon, yung ating user stamp. So, sino yung nakalogin sa atin? Okay? So, pwede tayong maglagay ng F name. Yung F name natin, nakadeclare yan dito sa ating um, public. Okay? So, F name. So, lagay tayo ng ganyan para may space and then L name. So, para makita lang natin kung sino yung nag-save. And then, yung ating date stamp. So, convert natin ng date. So, C date. Kasi medyo may mahaba yan. Convert that to date time. So, pwede naman nating simply as convert date o C date. Okay? And then, lagay natin yung date.now. Okay na yan. Date.now na lang natin. Huwag na natin lagyan ng format. Okay? So, dahil nga sa procedure siya, tatawagin lang natin siya kung kailan natin siya kailangan. Okay? So, tawagin natin siya doon sa ating button. So, save, client. So, kapag kinilik yung button daw, anong gagawin niya? So, save client lang natin. Yun lang yung process na gagawin niya. So, try natin kung magsisave or meron tayong error. Hindi pa pala. So, meron na nabukas. So, nagbukas tayo ng connection. No? So, kailangan natin isara yung connection na yan. Kung hindi, ay hindi natin makikita. Or hindi siya magsisave. Okay? So, paano natin i-close yung connection? Okay? And then, sa end with, so pagtapos ng end with, so maglagay tayo ng close natin yung command that execute ng query and then cmd, tapo natin. Gawin natin cmd dot dispose. Okay, so pag ginawa niya na yung command na yan, nag-insert na siya, then close natin yung connection. Kasi hindi tayo makapag open ng bagong connection kung nakakanatiling open lang to. Itong SQL code natin. Gets po? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so try natin. So, admin. Tignan natin kung meron tayong error. Okay, so client.
So maglalagay tayo dito mag-auto number naman tayo. So turo ko na lang sa inyo paano tayo mag-auto number. Si ID 001, first name. So ako na lang. But so dito hindi siya pwedeng tawag dito, Marikina, yung Marikina City lang. So kailangan dapat complete kasi um kumukuha ka ng client details. So kailangan complete natin. Then 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Okay? So check natin. So wala pa tayong reading ng data. So check natin dun sa ating SQL kung pumasok. Okay, so new query tayo. Select asterisk from client underscore tbl. Okay, execute natin. Okay, so pumasok. CID 001, Chito, Paloma, Cadena, then ayan yung address natin. Then, sino yung nag-save? So, sino yung naka-login? Si Chito din. So, mali pala. Pero okay lang yan. Then, kailan niya sinave? 2021. So, October 28, 2101. So, 901. Okay? Gets po? Yung paano tumatakbo yung ating saving ng data. So, ganun din gagamitin pag mag-a-update tayo sa ka-delete. Pero unahin na muna natin para dito tayo na mag-i-stop na i-read natin yung data. So, gagamitin natin itong select asterisk from. No? So, close natin. So, balik tayo dun sa ating... So, gawa ulit tayo ng procedure na gagamit na magbabasa naman or magre-read ng ating records. So, sub. So, read data. Read data client. Yan. So, dahil etong isa, ang ginagamit natin ay query dahil mag-i-insert o magmamanipulate tayo ng data. So, sa atin, so str. And then equals, then, nalagay natin yung ating select asterisk from client underscore tbl. Okay? Ngayon, so gagawa ulit tayo ng command. So, cmd is equal to um, new SQL client dot SQL command. Then, open and close parenthesis, yung str natin, and then SQL connection. Sir, Yes po. ano po ulit meaning ng STR? String. String. Opo. Okay? Kasi parang two-way na lang tayo. Kasi 'di ba ang query na ang string, 'di ba? Alam na natin data type na 'yan, nag-store siya ng text. So pwedeng pangalan, pwedeng mahaba. 'Yun kasi kaya ginagawa natin string siya para kahit mahaba yung text natin o yung ating um, query doon sa ating SQL kasi mag-store tayo nito eh. So okay lang yan, 'di ba? Binabasa niya kahit may space. So yun yung si string. So yung isa, para hindi tayo malito, itong isa, so ginagamit natin as reading ng data. Yung query, ginagamit natin as manipulating ng data. Kung mag-save tayo, mag-update tayo, magde-delete tayo. Ay po.
Okay? So, balik tayo, no? Saan na ba tayo? Client. Okay? So, meron tayong utos. Okay? So, maglalagay tayo ng DR. Okay? Kasi ito yung data reader natin. Si DR. So, wait lang ha. Okay? So, DR is equal to CMD dot um, execute reader ba yun? Tama? Execute reader. So, babasahin niya yung ating command. Okay? So, ah, while dr.read, habang binabasa nyo yung data reader natin. So, anong gagawin? Okay, tawagin natin sa ating data grid view 1. Okay? Okay, so data grid view 1. So, mag-add tayo ng laman dyan. So, data grid view 1 dot current, dot rows dot add, and then yung mga laman. Okay? So, data reader. So, maglalagay tayo ng data reader or DR. And then, open and close parenthesis nun. Sa loob ng open and close parenthesis, may quotation. And then, yung pangalan ng ating column. So, meron tayong client ID. So, lagay natin dyan. So, copy na lang natin to. So, ilan to? 8, no? 3, 6, 8 nga. So, para mabilis. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, di na pala kasama yung dalawa. Yung user stamp saka tag dito. Date stamp. Hindi natin papalabasin yun kasi for security lang naman natin yun. For logs lang naman natin. Tanging si admin lang yung makakita nun. So, lname. So, current address. Then, contact number. Okay? So, katulad ng ating ginawa kanina. So, kinlose natin yung ating tag dito, connection. Okay? So, close na rin natin si DR. So, data reader dot close. And then, cmd dot dispose. Tatapon natin si cmd. Okay? So, check natin kung gumana. So, punta muna tayo. So, paano na ba natin siya tatawagin? So, dapat, pag open pa lang ng client natin na form, i-read niya na yon. Okay? Kaya, ang gagawin natin, dito natin siya sa baba ng connect, ilalagay. So, pag open pa lang ng form ng client, so, babasahin niya na agad yung read data para may laman agad. Okay? And then, pag save natin, okay? So, para makita natin na pumasok yung ating, tawag dito, pumasok yung ating data. So, i-read na rin natin agad para mag-refresh. Okay? Okay? So, admin, then login. Then, pasok tayo ng client. So, makita nyo na agad, nakapasok na yung ating um, data kasi nilagay natin siya doon sa ating mismong um, form load o yung client underscore load. So, try natin kung gagana yung ating tawag dito. Pag save, magre-refresh. No? Um, okay. So,
Subukan lang natin to. Middle name ay Buenavista, middle name po, sir. then last name. So, dapat ito ano na siya, dapat complete address. So, dahil sample lang naman siya, so lagyan lang natin ng Marikina City lang. Pero dapat hindi pwedeng Marikina City lang. Okay? Then, save natin. Tingnan natin kung papasok siya doon. Okay, so meron tayong error doon, no? So, niread niya pa rin yung buo, no? Nagpatong. So, ito yung sinasabi natin na um, katulad dun sa login kahapon na yung sa field data natin na i-clear mo muna yung laman saka natin lagyan ng laman. Okay? So, close natin. So, meron tayong nakalimutan na ilagay. So, stop muna natin. So, ito yung read data. Okay, so clear muna natin yung laman ni data grid para hindi dumodoble. So, data grid view 1 dot rows dot clear. Okay, so try na 10. Kala ko hindi mawawala yung red. Okay, so client. So, try ba natin maglagay ng isa? So, tingnan natin kung i-rate niya ng buo ulit. So, dahil sample-sample na lang tayo. Okay. Okay, so hindi niya na ni-read yung buo. So, from 0, tag ito. Hindi niya ni-read from 1, 2, 3. Kaya ni-read niya na lang o ni-refresh niya na lang. Kasi kinilir muna natin yung laman, saka natin siya nilagyan ng ulit. Okay? Abot pa ba tayo ng edit? Okay, so dapat si itong mga text na to, no? So magki-clear siya dapat pag save natin. So paano natin siya gagawin? So mas madali lang naman siya. So gawa ulit tayo na sa procedure na clear. Okay? So yung sa procedure, hindi naman siya mag-run or hindi naman siya tawag dito. Um mag tatakbo kung hindi natin tatawagin. So text box 1 dot clear. So text box 2, ay wala pala yung search pala natin text box 1, oh. So text cid dot clear, then text fname dot clear, text mname dot ano yan? Text address clear. And then pag save ng client, pag read niya ng data or pag refresh ng data grid natin, tawagin natin yung clear. Okay? So, pwede naman kayo maglagay dito ng message box. For example, save client. Okay? So, lagay tayo ng message box. Dot information. Okay? So, para malaman natin na nag-save yung ating client. So, nakita niyo yung mga dinudugtong natin dito sa may dulo. So, tingnan natin kung wala yun, So, admin. Okay. So, try natin mag-save. 04.
um, blah blah blah. So, dahil ano lang naman siya, sample lang muna natin. So, di-delete naman natin lahat 'yan kapag meron na tayong concrete na ano no. So, sample lang naman. Kaya kung ano na lang nilagay natin. So, eto 'yon, yung JOS. Kapag wala kang nilagay dun sa dulo na text, so ilalabas niyo lang kung ano yung pangalan ng ating solution or ng ating project. Okay? So, pwede na tayo maglagay ng save. Ayan. Save. Okay. So, next, abot pa ba tayo? So, try na muna natin yung edit. No? So, kapag double click natin ang ating laman dito, no? So, dapat mapupunta sa ating text box para ma-edit natin. Okay? So, dito naman tayo mag-code sa ating actually dito na tayo, hindi na tayo gagawa ng ating sa procedure. Pero kung gusto niyo gumawa ng sa procedure, okay lang naman. Pero actually dito na lang tayo sa ating mismong data grid. Okay? So, data grid, double click lang natin to. And then, content click lang to. Ibig sabihin, single click lang. So, gusto ko double click para confirm na i-edit ko siya. Okay? So, nakikita natin yung event. So, palitan lang natin to. So, gawin natin na double click. Okay? So, andito na tayo dun sa event na double click. Okay? So, ngayon, gawa muna tayo ng variable na magbibilang ng per column. Okay? So, per column muna. And then, current row ng data grid. So, dim I as integer. So, ito yung bilang natin is equal to data grid view 1 dot current row. So, ano yung nakaselect natin? Dot index. Okay? So, yung text, so, ilalagay natin siya dun sa ating mga text box. So, text CID dot text, ibabalik lang natin siya, is equal. So, lagi po ganun na, uunahin po na natin yung lagayan. Okay? So, data grid view 1 dot item. Okay? And then, kung pang ilan siya, so, lagay natin 0. So, ang bilang natin from 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, unahin natin si 0. Okay? 0, then I. Tapos, dot value. Okay, so try natin. Kung babalik na yung number na yon dun sa ating admin din pala yun. So, for example, etong si ID001. So, click natin. So, bumalik na siya doon. Okay, so isa-isayin na natin. Text fname dot text is equal to, copyin ko na lang to. Then, imbis na 0, gagawin ko na siyang 1. Kasi, 0, and then 1, 2, 3, 4, and so on and so forth. So, mamaya ko na-edit. Text. Text. Last name. Address ba? Tama ba? Okay, 0, 1, 2, 3, 4, and 5. Try natin.
Okay? So, client. So, ito yung ating mismong row ni Chito. Okay? O kaya ni Michael, or ni Sample, or ni ASD. Okay? So, this time, so pwede natin i-edit ng, for example, right? So, yan na lang naman. Sample lang naman natin to. Okay? And then, saka natin i-update. No? So, wala pa tayong code ng update. So, lagay tayo ng code. So, same lang. Gawa lang tayo ng ating sub-procedure ng ating update. So, copyin ko na lang si save client. Okay? Copyin ko na lang yan para mabilis. And then, paste ko na lang sa baba ng end sub. Okay? So, magkakaroon ng error dun sa ating save client kasi doble siya. So, dahil update naman siya, so lagay natin update. Okay? So, halos same lang. Itong mga to. Same lang, wala ka nang babaguhin dyan. Ang magbabago lang, yung ating query sa taas. Okay? Kasi si ating insert, papalitan na natin ng update. Client table, then set. Okay? So, tatanggalin natin yung ating close, open and close parenthesis. Saka yung values, tatanggalin natin yan. Okay? Si client ID, so dito tayo magbe-base. So, lalagay natin siya sa condition. So, ilagay muna natin sa dulo. Ayan. Okay? So, simula tayo dun sa fname. So, fname. So, tanggalin na nga natin itong mga at na to. Para di tayo malito. Ayan. Tanggalin ko na yan. Okay? So, fname is equal to at fname. So, mname is equal to at mname. So, yan yung ganyan ang process natin ng ating update. Okay, hindi katulad ni insert na ito yung values ni ito yung mga parameters natin or mga columns natin. So values tapos ko lang ilalagay mo. So siya diretso. So fname is equal to at fname, mname is equal to at name, at it mname, then ito lname. Pahin ko na ng mahaba. So contact number is equal to at contact number. Ngayon, yung user stamp sa date stamp, tatanggalin din natin yan. Okay? Kasi lagos lang naman natin yan. So, ito naman, update naman siya. Okay? So, where client ID is equal at client ID. Okay? So, update client table set, fname at fname, mname at mname, lname at lname, current address at current address, contact number at contact number where. So, dito ay magbe-base. Client ID is equal to at client ID. Okay? So, ito wala lang tayong babaguhin dyan. So, tatanggalin lang natin to kasi pag niran natin yan at di natin to tinanggal, no, mag-e-error kasi wala siya doon sa ating query. Okay? And then, ilagay natin siya doon sa button na update. So, update client. Okay? And then, so maglagay tayo ng message box din.
na so kayo kung bahala kung anong gusto nyong ilagay. Yun pala, kinopya ko na ng buo. Update. Okay? Then, syempre, para mag-refresh, so tawagin na rin natin si read data client. Okay? And then, run natin kung mag-update. Okay? And then, ito. Okay? Then, try natin yung update. So, client successfully update. So, tingnan natin kung yung ASDA ay nagpalit. So, yung ASD natin. So, napalitan ng client. Kung ano yung lagay natin dito. Okay? So, okay na. Okay na tayo dun sa add, edit, delete. Add, edit, update. No? So, delete na lang tayo. So, si delete, so same lang din. Halos same lang. So, mag-base na lang tayo sa ating dito. Sa ating data grid. Okay? So, stop natin. So, ulit, gawa tayo ng sub-procedure ng delete client. So, copyin ko na lang to. Ulit. Para mabilis. Then, paste natin. So, imbis na rename lang natin ng update client, lagyan natin delete client. Okay? Then, yung condition na our client ID at client ID, huwag natin tanggalin. So, hanggang dito lang. Okay? So, delete from client table where client ID is equal to client ID. So, lagay lang natin to dito. Okay? So, dahil manggagaling yung ating client ID kung paano tayo magdi-delete dun sa ating data grid. So, gumawa ulit tayo ng pansamantalang lagayan. Ulit. Okay? So, by value, CID na lang as string. Yan. So, bali, gumawa ulit tayo ng pansamantalang lagayan. So, lagay natin dito si ID. Okay? So, dito natin siya nilagay para pag tinype natin si delete client, so hihingi niya kung saan ito, ano yung ilalagay mo sa kanya, anong value. Okay? So, punta tayo sa ating delete. So, delete client. So, pag natin yan, hihingi niya kung ano yung value yung i-delete mo. Kaya, okay lang po siya. Doon natin nilagay sa ating subname, procedure name, and then sa loob ng open, close, and parenthesis. So, hihingi niya yon. Okay? So, pag inilik natin dyan, sa loob, okay, ilalagay natin. So, pili muna pala tayo ng ating current row. So, paano natin gagawin yon? Ulit, yung katulad sa ginawa natin sa edit. So, dim I as integer is equal to dot index. Okay? And then, dahil number, pang 0 siya, 0. So, ilalagay natin. So, data, grid,
view 1 dot item. So 0, doon siya magbe-base kasi ayun yung ating ID I dot value. Then lagay tayo ng okay, so try natin. Okay, so admin, then welcome, and then client, client, and then si sample delete natin. Okay, double click ko. So sample select natin. So select natin buong row, and then delete natin. So client successfully deleted. So hindi pala natin ni-refresh. So tingnan natin muna dun sa ating client table kung na-delete. So wala na yung tree, hindi lang natin na-refresh. Okay, saan na ba yun? So refresh din natin. So read data client. So ulit. So admin. So client ulit. Then yung Clyde, so tanggalin na muna natin o delete na muna natin. Okay? So client successfully deleted. So na-delete na siya. Na-refresh na yung ating table. Okay? Gets na po paano gumagana si save, update, delete. Sir. Sir. Yes po. May tanong? Sir, Yes po. ano po may nga dim I as integer? So, ganoon kasi tayong paano 'di ba, mayroon tayong iba-ibang rules kay programming language. 'Di ba, yung ginagamit natin kapag yung gumamit tayo ng C++ saka ng Java. So, inaano muna natin as yung data type, integer, float, um, ano pa ba? String, character, boolean, no? Kay Visual Studio or kay Visual Basic, no? Yung maglalagay ka muna ng dimension. Dimension po yun. Mm. Okay po. Thank So you. dime or dim, then kung ano yung pangalan ng variable mo. So akin pinangalan ko lang I kasi bilang lang naman siya. Then kung anong klase siya Okay po. as integer. Then ito lang naman kasi kung ano yung bibilang ng current row. So 'di ba yung current row natin, ito yung pahaba, yan pababa. Yung mga row natin yan, yun lang naman yung bibilang kung ano yung nakaselect. Okay? Ngayon, doon sa ating nakaselect, dahil nga lang meron tayong ang bilang natin ng column naman ay 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, ang mangyayari dyan, so data grid view 1, item 0. So, 0, ito 0, ito yung ating client ID. And then kung pang ilang row siya. So, yung I natin, yung current row natin na sinelect. So, katulad nito, so ano yung nakaselect na row na ini-edit natin? So, yung I, ibig sabihin yung selected row. Ay yung 0, 1, 2, 3, 4, 5, ibig sabihin yun yung column. Okay po. Yun. Okay, so may tanong pa? Hello po. Wala naman na, sir. Wala na, Okay, so sir. stop ko na yung video, no?